Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mga inilabas ng mga kandidato ng partido, yung PDP. Wala na po yung laban eh. Tinanggal na po nila yung word na laban, kundi PDP na lang sila. Ano ba ibig sabihin ng PDP? Partido Demokrasya ng Pilipinas, yung ba yun? Kaya galit na galit nga po dyan si Coco Pimentel kasi originally, yung PDP laban ay ibinuo ng tatay niya together with the laban yung namatay sa airport, yung nategi doon. Kaya nga pinangalan sa kanya yung airport eh. Ngayon, nung huling anniversary daw ng yung partido na yan, tinanggal na nila yung laban. At meron nga po silang 4 na mga miyembro nila na ilalaban nila para senator sa darating na 2025 national election, no? Hinanap ko lang po yung quote card dito. Nasaan na ba tong mga bugok na ito? Ito po, tingnan nyo yan. Duterte-led PDP endorses Tolentino, De La Rosa, Go, and Salvador. Yung tatlo po na nauna ay mga current senator at re-electionist. No? Sigo, Bato, Tolentino. Pero ito pong isa, matagal na po yan na Duterte-natic, yang si Philip Salvador. Kakapagtaka lang, Philip Salvador. Another Robin? Sakali lang, mga kababayan, manalo itong Philip Salvador na ito. Sino ba ang si Lito Lapid? Re-electionist ba yan? No? Nakita nyo na ba mga kababayan yung Google natin no kung sino yung mga re-electionist. Sandali lang, hanapin lang natin. Yung bilang ng senator na itong mga bugok na ito, no? Okay, tingnan natin. Senate of the Philippines. Sino ang mga nandito? Okay, tingnan natin. O yan. Ito yung matatapos ang mga termino na mga senador, yung 12. Si Angara, 2 term na, wala na yan. Rest muna siya. Si Binay, 2 terms na rin, rest muna siya. O eto yung mga, teka lang, unahin muna natin mga hindi na pwedeng tumakbo ulit. Si Angara, si Binay, si Pimentel, si Grace Po, at si Villar. Out of 12 na matatapos ang termino ng 2025 June, 5 doon, wala na. Hindi na pwede ulit mga magre-electionist. Pwede sila congressman. Ay, ako, congressman na naman. Ano ba yan? No, wala nang katapusan, no? Paulit-ulit na lang. Recycle, wala nangyari. Buti sana kung ni-recycle nyo, gumanda pa. Nagamit ng husto, hindi. Walang pakinabang. 'Di ba? Buti pa yung plastic pag ni-recycle mo, useful. Itong mga plastic na ito, wala. 'Di ba? Naging useless. Okay, yung mga re-electionist. Pia Cayetano, De La Rosa, Bongo, Lito Lapid, Amy Marcos, Bong Revilla, Francis Tolentino. So, 2 artista ang re-electionist. Diba? Ilan ba artista sa Senado ngayon? 4. Si Lito Lapid, si Revilla, si Jinggoy, at si Robin. Ha? Ilan dito, mga PDP, nagsabi na ng tatakbo sila. Yung 3. No? Si Go, si Bato, Tolentino. Okay? Ngayon, sasamahan nila ng isang Philip Salvador na nagsabi nung una lang na yung mga bumabatikos sa kanilang presidente Duterte ay mamatay na kayo. Hindi ko na isasama yung video kasi meron na namang mic nung ABS-CBN. Ika-copyright tayo ng ABS-CBN eh. Nangangopyright po sila. Makita lang nila yung parang pangalan nila sa video, copyright strike yan. No? Hindi naman yung copyright na yung talagang ipapatake down ng channel, kundi yun lang simpleng copyright. No? Sayang lang yung video i-include mo, nandun sila.
So yun ang sabi ni Philip Salvador. Kung may mga kritiko, lalo na kinikriticize siya, kung sakali mang maging senador siya, makikriticize siya, mamatay na kayo. Ayan, di ba? May video eh. Kita nyo pa yung expression niya, mamatay na kayo. O ngayon, ano nangyari? Nominee siya ng PDP Laban. Yung sabi diyan sa mga quote card, yun daw pong mga nagmamahal sa inyong dating presidente, no? Alam niya, mahal nyo ang inyong dating presidente. Siya naman, handang mamatay para kay Duterte. O, may quote card dyan. Ayan, o, tignan ninyo. Handang mamatay para kay Duterte. So, therefore, siya ay para lang kay Duterte. Tapos, ngayon, itong quote card na ito, tinatanggap niya ang nominasyon para sa 2025 senatorial election. Tinatanggap niya. Sabi niya, siya si Philip Salvador, hindi siya abogado, hindi siya doktor, hindi ako engineer. Siya ay isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Yung huling-huli. Magserbisyo sa mga Pilipino. Sabi niya, handa siyang mamatay sa Duterte. Sino yung mga Pilipino niya? Si Duterte lang. Di ba? Kita mo na yung pagiging trapo. Hindi pa man. Di kung ganun lang pala, wag ka nang tumakbong senador. Hindi ka naman pala abogado, hindi ka doktor, hindi ka engineer eh. O, hindi ka sundalo, hindi ka pulis, whatever. Isa kang artista na sinabi mo na handa kang mamatay para sa Duterte. Paano pag naging senador ka? Di ba? Baka naman mas worse ka pa kay Robin Padilla. Gagawin nyo lang parang bar ang Senado. Pare, welcome to the club. Anong batas ang isusulat mo? Wala tayong batas. Dito lang tayo. Makikinig lang tayo kasi newbie ako. Di ba? Sayang ang 250,000 pesos. Tapos, magpapakamatay siya para lang kay Duterte. Dahil ang Pilipinas ay pag-aari ni Duterte? Ganon. Nasaan ang kanyang loyalty? Sa Duterte. Tapos sasabihin niya, magserbisyo siya sa mga Pilipino? Pwede ka naman magserbisyo sa Pilipino, maski hindi ka senador eh. Di ba? Meron pa nga siyang sinabi na maski si Bongo daw, maski na hindi senador, nagsiserbisyo sa bayan. Di sana ganun na rin lang gawin mo. Huwag na kayong magpaka-senador. Let other people na talagang may alam sumulat ng batas, nakakaintindi ng batas, no, na maging isang senador. 'Di ba? Nakakasawa na po, puro mga artista, no? Sabi nga nila, you elect a clown, you got a circus. 'Di ba? Ano sasabihin niyang plataforma niya diyan? Parang si Robin, constitutional reform, hanggang ngayon nga magti 3 years na, wala pa rin. Ano magiging plataforma niya? Magpapakamatay siya kay Duterte. Gano'n naman pala, mag-bodyguard ka na lang. Bakit ka pa mag-senador? Di ba? No. Kayo, iboboto nyo yan? Sige nga, comment nga kayo dyan. Iboboto nyo ba yan? Di ba? Anong plataforma niya? Ano na naman ang ipapangako nila na mapapako na naman dun sa entablado kung saan sila nagpupunta? Hanggang doon lang yan. Dalhin nyo man yan sa Senado. Tingnan nyo, hindi umusad-usad ang constitutional reform sa Senado. Kasi, hindi na yan, hindi na yan campaign eh. It is really a job. Kaso tong mga to, kala nila pag nag-Senado, nandyan naman mga artista eh. Marami naman dyan, hindi mga abogado eh. Di ba? Marami talaga naman di abogado dyan. Sino lang ba mga abogado dyan? Ngayon, si Angara, si Coco Pimentel, si Tolentino, the rest, wala na. Ampaw na. Di ba? Anong alam sa pagsulat ng batas? Hindi, magsiservisyo ako ng tapat sa bayan. Di magano ka na lang, mag-mayor, o gobernor, LGUs. Hindi, ambisyoso eh. Tingnan nyo si Robin sa si Bato. Salpak ka agad, walang alam, si Bongo. Hindi sana nag-governor na lang muna kayo. No? Di ba? Hindi. Ilang mga resource person na naman ang gagamitin ng mga yan. Papasahuran na naman. Dagdag pasahod na naman sila.
Eh si Robin, ilan ang resource persons ni Robin? Mga advisors niya. 'Di ba? Oh, ilan ang allowed? My God. Huwag nyo nang gawin palang, ginagawa nyong parang playground ng bansang Pilipinas. Eh. Ginagawa nyong tanga ang mga butanteng Pilipino. Ito namang mga butanteng Pilipino, uto-uto. No? Ay, ang guwapo, artista, you look wonderful. Inakbayan, ay, boto na. Ganun na. Hindi pala alam kung anong gagawin sa Senado. Nagpapaka-clown dun sa Senado. Di ba tingnan nyo si Robin, pati yung iimbestigahan niya daw, bakit daw nasuspindi ang SMNI ng NTC. My God, hindi mo basahin yung resolusyon na ginawa ng NTC, yung desisyon nila, bakit sinuspindi. Tapos may gustong maging senador na mamatay na kayo. Bawal maging critic ni Philip Salvador pag naging senador siya. Mamamatay kayo. Yan mamatay kayong lahat. Sabi niya pa, na, 'di ba? Wow, it hurts. 'Di ba? Yan, tingnan niyo yung quote card na yan, Sa inyo pong lahat na bumabatikos. Ayan. 'Di ba? Sasabihin niya rin 'yan pag naging senador siya. 'Di ba? Kaya iluluklok niyo 'yan? Gagawin yung senador yan. Pull me once, shame on you. Pull me twice, shame on me. Hindi ako natuto kay Robin. Di ba? Sige nga. Baka meron dyan. Galing-galing. Ba't ikaw hindi magsenador? Ba't sinabi ba magsesenador ako? Kaya nga hindi ko sinasabi dahil wala akong kakayahan. Yung mga yan, nauudyukan lang. Baka sinabi, bakit siya nandun? Dapat ako din nandun. Di ba? Ganun lang. Hindi na nag-iisip kung talagang kaya nila o hindi. Basta makatulong daw sa Pilipino, narinig na namin yan. It's just a political agenda. Wala naman nangyayari dyan. Paano ka makakatulong sa mga Pilipino? Gagamit ka rin ng pera ng DSWD para tulad nila Aimee. Ganun din naman. Hindi naman sa'yo talaga galing ang tulong. Tulong pa rin ng gobyerno. Ikaw, facilitator lang. Sige na. Di ba? Yan ang hirap sa inyo Kala nyo, mapapaikot nyo pang mga utak ng mga Pilipino. Hindi na po ngayon. Marami na po nagsasaliksik. Alam na namin ang kalakaran ninyo. Wala tingnan nyo, anong ginagawa ng Senado ngayon? Walay! Diba? Puro tenga na lang Ang dami pang mga recess nila. Naka 1 week break sila Buti pa sila naka 1 month break. Tapos ng Semana Santa, yung iba balik trabaho na. Sila wala pang pagbabalangkas ng batas. May naghihiring naman, nandiyan sa opisina yan. No? Pero yung gusto natin, may mabalangkas na batas. Malapit nang magsona ulit ang Pangulo, pero wala pang nababalangkas na batas. Yung RBH 6 and 7, wala. Di ba? Napakakupad. Daig pa nila yung hayop na slot. Tingnan nyo yung slot na hayop. Paano kabagal yan? No? Okay? Ito po. Labas tayo dyan. Kasi, puntahan natin itong karumal-dumal na ginawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Hindi ko po mapapakita yung video. Napanood ko lang po yan. Kasi naiulat po sa News 5 na merong isang YouTube channel na nagpapakalat ng disinformation. No? Yang channel na yan, na hindi ko po makita kung ano yung channel na yun, na gumagawa ng mga mali-maling impormasyon, hindi ko alam bakit hindi ito matanggal ng YouTube. Against sa kanila itong guidelines Diba? Misinformation. Fake news YouTube. Nasaan ang pagtanggal sa mga ito? Napakabagal din itong YouTube na to. Na nakakagawa pa ng mga channel itong mga nagdi-deepfake dito sa Pangulo. Ayan dito po sa News 5 everywhere deepfake na pahayag ni PBBM yan sa Frontline Philippines Ano bang channel ito? Ito po, YouTube channel na Dapat Balita. Nako. Na deepfake po ang Pangulo dito. Mukhang may sinister tong mga to. Dapat mahuli itong mga to ngayon mukhang wala na.
Mukhang nagtago na si Kupal, mukhang pinrivate niya na yung kanyang yung YouTube channel na Dapat Balita. Alam nyo na kung sino ang gumawa niyan. Biruin nyo yung deepfake. Nagagawa ng AI yan. Alam nyo naman na siguro yan. Na yung mga gumagawa ng ganyan, no? Nilalagay nyo sa masamang kalagayan ang bansa. Biruin nyo, i-deepfake nyo yung boses ng Pangulo. Bawal yan. Kakasuhan kayo dyan. Nilalagay nyo yung ng bansa sa isang very precarious, no, situation. Biruin mo, sinasabi na ganito sa China, ganito kay Digong o whatever. Mali po yun. Kaya nga sinabing deepfake using artificial intelligence, yung AI na yan. Kaya delikado po talaga itong AI na ito pag nagamit sa mali. Kaya dapat kung sino po ang gumawa niyan, no, kayo dyan sa DICT, NBI, imbestigahan nyo po yan at hulihin ninyo. Kasuhan ninyo. Kasi ginaya po yung boses ng Pangulo. No? Mali yan. Okay lang na gayahin mo yung boses ng Pangulo sa tamang pamamaraan. You disseminate proper information. Hindi. You're putting the country at risk by using a very fake, no, na boses ng Pangulo. Imbis na gumawa ng tama, mali pang ginagawa ng mga hayop na ito. For what? Fame and glory? For money? For revenue? Dun lang? Kakahiya kayo. Kung sino ka man, no? Ako gumagamit ako ng ChatGPT for research purposes. No? Tatype ko lang. Ayun na, lalabas na siya. Pag gusto mo pa more, lalabas yan. Tulad nung ginagawa ko sa West Philippine Sea, bibigay siya ng mga yung mga ganitong what about the information of this country, labas yan. Pero yung gagawa ka ng ganun, AI generated, ang galing mo pinag-aralan mo yung AI generated na yan. Pero mali naman pamamaraan mo. Gago ka. No? Ito po ang sabi ng PCO, nahuli nakuha na rin ng PCO, naglabas sila ng advisory. Ayan po, it has come to the attention of PCO that there is a video content posted on a popular video streaming platform circulating online that has manipulated audio designed to sound like President Ferdinand R. Marcos Jr. The audio deepfake attempts to make it appear as if the President has directed armed forces of the Philippines to act against a particular foreign country. No such directives exist nor has been made. Deepfakes are an advanced form of digital content manipulation to the use of generative artificial intelligence. O ayan, kaya pala, dun sa isang LS na nandun ako, merong isa dong gago na nagpapakalat nito. Sinabi daw ng ganito. Yung pala, mukhang mukhang yung mga yan, nagkakalat talaga sila ng disinformation no? Mga gago, hindi nila alam yung pinaggagawa nila. Sana mahuli kayo. Mahuli ang IP address ninyo at matuntun kayo. Akala nyo yung mga ginagawa nyong ganyan, hindi kayo makakapag-iwan ng digital signature, mahuhuli kayo. Even the best hackers, nahuhuli dahil nakakapag-iwan sila ng kanilang bakas. Mahuhuli kayo. Sana pag nahuli kayo, huwag kayong ilabas ang mukha nyo para lalo kayong mapahiya. Kahiya-hiya kayo, mga hayop. No? The PCO is actively working on measures to combat fake news, misinformation, disinformation, and malinformation through our media and information literacy. Really? Really? Paano? Through your MIL campaign? Paano? Maglibot-libot sa mga school? Ni hindi nyo nga makombat yung mga fake news, no? Yung mga video, mga fake video sa YouTube. Hindi nyo makontre. Hindi nyo man lang sabihan ng YouTube, Philippines na, hoy, ito fake news ito, ba't hindi mo ma-take down yung YouTube? Yung YouTube video niya, even though you cannot take down the YouTube channel. Unang-una, may community guidelines ang YouTube. YouTube na rin ang mismong sumisira sa kanilang guidelines They cannot implement the guidelines there. Kasi sa dami, hindi nila alam kung anong i-implement nila. Simple lang naman yan, no? Misinformation, nandun na. Di ba? Tapos bago ka mag-upload ng video mo, yung mag-upload ka ng video mo, meron po doon. Merong criteria dyan after you set your monetization. Yung the next category is
You have to select a picture kung ang video mo ay punong-puno ng pagmumura, may ganito, may sexual content, merong abuse. Lalagay mo yon, pipiliin mo. Yung mga yan, ginagawa lang, none of the above, o tapos. Pero si YouTube, wala naman, walang ginagawa. O, di ba? Tulad niyan, deepfake. Wala. O, paano ang gagawin dyan ng PCO? Wala. Yung andito, yung si Boljak TV, ang daming fake news niyan. Ang dami niyang video na fake news. Hindi ma-take down ng YouTube. O, di ba? Wala eh. Maski na mag-mass reporting ka, ang YouTube wala rin. Yaan lang nila yan kasi kumikita sila dyan. Tignan nyo na lang yung mga views ng mga yan. Kasi ang gusto ng mga tao, mga intriga, mga peculiar na mga story. O, di ba? Yun lang. Unless talagang yung video mo ay gory, yung bloody. O, may mga bata na talagang hindi, mga bata talagang yan, off limits yan. O, di ba? Yun lang. Pero yung sinasabi ni YouTube na yung pagmumura, too much cussing, ganito, wala. Hindi matanggal ang channel mo dyan. Kasi kikita sila eh. Laki-laki nga kinikita ng YouTube, 50%, half-half na kayo. O, ano pa? Tulad ni Boljak TV, tingnan nyo, bilangin nyo yung videos niya na puro disinformation. Andyan, tingnan nyo views. O therefore, laki din kinita ni YouTube. O, di magalit si YouTube sa akin, katotohanan naman yan. Binabasa ko kasi ang guidelines nyo, YouTube. Pero you're the one na selective kayo. Ganun lang yan eh. Siyempre, pag sikat yung the more views, kita kayo, dami advertiser, kayo kumikita eh. Kaya gago kayo. Di ba? Mga kababayan, sabihin ko sa inyo yan, yung YouTube kumikita yan. Di halimbawa, kayo YouTuber, hindi pa monetize ang channel nyo. Nakikita nyo na, uy, bakit ako may ads? Sabi, kikita ba ako? Saan napupunta yung kita niyan? Di kay YouTube. Diba? Sinabi na yan ni YouTube, whether you're a monetize or not, we will put ads to your videos. O sino kikita? Di siya. O pag nagka-ads naman kayo, kita pa rin siya. Ganun yan. Kaya bibihira kay YouTube mag-take down ng channel na disinformation, information, videos. Wala yan. Okay lang yan. Kasi intriga yan eh. Ang tao talagang mahilig sa intriga, sa chismis. Yung mga very exciting na, uy, ganito nangyari. Uy, ganito. Uy, si ganito. Ay, si ganito. Ayan. Maski na nagbibigay na ng disinformation or misinformation, okay lang. Nandyan lang naman ang guidelines namin. Nandyan. At least may guidelines kami. Di ba? We protect ourselves. Hindi kayo ang pinoprotektahan themselves. Yun yan. Ito, tuloy natin. Nabanggit ko sa inyo. The PCO is actively working on measures to combat fake news. Ayan, misinformation. We are also closely coordinating and working with the DICT, the NSC, the National Cyber Security Interagency Committee, and relevant private sector stakeholders to actively address the proliferation and malicious use of video and audio deepfakes and other generated AI content. We ask everyone to be proactive in exposing and fighting against misinformation, disinformation, and malinformation. Let us remain and be more mindful and responsible of the content we choose to share in our shared digital space. Ang galing mong mag-craft ng statement, but what you gonna do? Diba? Ang tagal-tagal na nating nananawagan na do something about this Boljak TV, yung mga ibang mga dede shit dyan na nagpapakalat ng fake news, naninira ng tao. Bullying, alam nyo ba yon? Meron ding criteria dyan si YouTube na pag i-report mo yung video, bullying, wala. Mag-mass report man tayo, walang gawin si YouTube dyan. Unless otherwise, sinulatan nyo na itong taong ito ay talagang wanted, talagang criminal, dun lang, parang yung ginawa kay Kibuloy, yung ginawa sa SMNI, ganon. Hindi natin dinedepend si Kibuloy, pero ganon lang. Kasi may nagsabi, how come ito, may YouTube pa, meron pang Twitter, criminal ito, di ba, wanted ng FBI, ganon. Pag na-call out na sila in international stage, ganun lang sila kikilos. Pero ang YouTube, wala. Because they're earning money for that eh. Totoo naman yan. Tagal-tagal natin nagre-report ng channel ni Boljak TV, ni ganito, ni ganito. Wala, nandiyan pa rin sila. Ang iti-take down pa nila yung mga pro-admin vlogger. Kasi walang kwenta yung vlog ni Tokis, pro-admin eh. Walang chismis dyan eh. Wala akong makukuwang dyan, yung ka-intriga eh. Doon ako sa mga dedishit kasi may intriga doon eh. Winawalang hiya si PBBM, okay na okay ako doon.
Winawalang hiya si FL Lisa. Okay na okay ako dyan. Ganito daw si FL Lisa. Maski na walang ebidensya, okay ako doon kasi chismis yun. Ganun. Uy, si ano daw, kulasisi ni ganito. Ayun, mga blind item, yun ang gusto natin eh. Ayaw natin ng positivity. Ang gusto natin palagi negative. Ganyan-ganyan. Hindi maaalis ang mga channel na yan. Kaya wag na tayong umasa mag-report. Report pa tayo ng mga videos nila. Hindi mate-take down yan. Kasi tignan nyo ang views. Yung iba dyan, milyon ang views. Oh, kita nyo? Yun ang gusto ng tao. Intriga, chismis. Mga kalaswaan, kabastusan. Yan. Ayaw nila nun tulad ng i-report mo yung ginagawa ng gobyerno para sa tao at sa bansa. Ayoko na. Boring yan. Boring yan si Tokis. Walang kwenta yan. Nagmumura lang naman yan si Tokis. Nagmumura lang. Huwag nyo nang pakinggan yan. Kala nyo naman, ayaw makarinig ng mura. Eh. Gustong-gusto nyo nga makarinig ng mga sexual words. Mga hypocrite. Di ba? Yun lang. O, real talk, di ba? Real talk. Sabi nga ni Papa Trix, ano pang magagawa natin? Kaya tayo, sadlak tayo sa mga kabalbalan. Pag mag-vlog ako dito ng ginawa ng presidente o nagbigay ng tulong sa ganito, ay, ayaw namin yan. Good news yan eh, wag. Doon tayo sa bad news. Ayan. Gusto ko chismis. Ay, yung kapitbahay ko, mayroon yatang session dyan. Uy, nakita ko. Merong pumupunta dyang lalaki every midnight. Tapos may lalabas, may ganun. Ganun eh. Di ba? Tama, mali. Mami B. O kayo po, ano pong masasabi nyo dyan? Meron na namang isang artista tatakbong senador. Baka dadami pa sila. No? At ito nga pong deepfake kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala talaga. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.